Kilala niyo ba kung sino si Pastor Bonnie? Kung hindi pa, tara. Siya po, si Bonifacio C. Malinaw or mas kilalang Bonnie. At siya po ay tubong Burgos, Siargao at siya po ay naglilingkod sa Panginoon Diyos ng 34 years. At alam ba ninyo kung ilang taon na ba si Pastor Bonnie? Nasa 50 na po siya. To be exact, 56 years old. Pero hindi mo makikita sa kanya na siya ay 56. Ang sikreto para maging bata at malakas is always serve the Lord. Amen. Ilang sa mga members ng mga men's na tinanong ko kung sino ba si Pastor Bonnie. Kaya Pastor, ready ka na bang makinig sa mga sasabihin nila? Tara, pakinggan natin. Pastor Bonnie is the man of God. Sarap siya kausap, lalo na kapag yung pag-uusapan ito ko sa Bible. Marami kang matututunan sa kanya. Kasi kada tanong mo, may sagot agad siya. He's a good listener, he's a good teacher, and he's a good advisor. Sa pinsan ko, si Pastor Bonnie, pinsan, alam ko ang heart mo is mag-serve sa God. Maraming salamat dahil sa kahit sa konting panahon, nandito ka, nag-serve ka sa Logic. So marami kaming mga natutunan sa mga preaching mo. Marami kaming napulot. Marami kaming naging aral sa iyong mga ginagawa para sa Logic. So, ganun talaga ang buhay. Ang will ng Panginoon ang dapat masunod. Kaya yung bago mong magsaserve sa Lord, sa bago mong church, patuloy ka lang dahil yan ang ng Panginoon sa'yo. Andito lang kami at handa kaming sumuporta kung anong kailangan mo sa amin, pinsan. At thank you na rin dahil nakilala ko na magpinsan pala tayo. God bless you, Pastor. Pagkakakilala ko kay Pastor Bonnie, siya yung pastor na nabubuhay sa nag-umpisa sa lumang estilo pero nabubuhay sa modernong pamamaraan. Yung klase ng pastor na hindi nag-a-adapt ng masyadong kumbaga makalumang paraan na pagiging pastor. Adaptable siya. So kung anong nasa present situation, yun din sinasakyan din niya. But nasa tamang paraan din na yung kumbaga kung ano talagang nasa kagustuhan ni Lord. Ang masabi ko lang, Pastor, huwag kang mag-alala dahil nandito ako palagi sa likuran mo. Kasi hindi naman pwede na nasa harapan ako. Masasapawan kita, maliit ka, malaki ako. So, huwag kang mag-alala. At all cost, nandito na ako palagi sa basta ministry ni God, wala akong problema. Yun lang po. Hi, welcome. Praise God. Let me open my school. I'm talking just a few about Pastor Bonnie, so there is a lot to know. Actually, me basically knowing Pastor Bonnie, he's so friendly, first of all, and when you are in his presence, you feel really that you're near to the people who know God. Because most of the time, as me, Paul, when we meet to talk, me and him, is the guy who likes God. He likes to talk about God most of his time. When you start the conversation concerning God, you feel like you've triggered something out. So you start until you feel like no one wants to leave the place when you start talking about the Bible. So he's a God-loving, he's kind, and he's loving to people around him according to the way I see. He's so friendly, that's what I can say. Point or the idea of extend the church, what I would say, because me, according to me, what I've observed as in this church where I am now, there are people who are left behind, and this is an international church to the level where it is. Because if it gathers Africans,
Indians, it means it's no longer a Filipino church, it is now an international church. So what I would like to say is, in their service, they should emphasize more of English, because sometimes people left behind it. Filipino language is what brought first. So that's my advice I would give, like according to me and what I've seen. Thank you. Well, in a short period of time, ko siyang nakilala. Let's say they stayed in the church in Logic for 2 years ata. So sa pagkakakilala ko sa kanya, silent type siya na tao. Pag ina-approach ko siya, parang patango-tango lang. Sabi ko siguro ganito talaga itong style niya. At hindi siya masyadong nakikipag-usap sa akin. Ewan ko. But nung kinalaunan, I found out that he's good because I know he's a pastor. So a pastor must be good. So yun po ang pagkakakilala ko sa kanya. And what can I say, he is a man of God. Hindi ko talaga siya lubusang deeper na kilala, but I know him na for a short period of time na magkasama kami sa church. He's a good man, he's a good pastor, he's approachable, and sometimes a little bit joker. So to Pastor Bonnie, I know you have experience already in planting churches, and I know that your mandate is to plant church sa kinakasakupan mong simbahan sa Pilipinas. So I wish you and I pray that the church that you are going to plant here in Dubai will grow in the Lord, will be strong and mature in Christ. And my prayer to your family, Pastor Chai, that you both always be inclined in the Lord. Something that I could say that I know you are faithful to the Lord, but let us always keep in mind that the devil is not stopping to do something, especially sa mga pastor. Talagang kukulitin at kukulitin tayo ng demonyo. So Pastor Bonnie, I wish you prayer, and I'm praying for the whole armor of God that to be with you. So for the CFF Church, so wish you all growing in Christ. God bless you on your journey here in Dubai. Pagkakilala ko ni Pastor Bonnie is simpleng tao at may dignidad, lalo na sa ministry. Stricto sa time lang po yung brief lang yung kilala ko sa kanya. The rest naman is ang nakita is okay naman. God bless. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor Bonnie, sa inyong dating sa Logic family. And I know naman na malaking bagay yung ginawa mo para sa Logic for the glory of God. Ngayon na mag-uumpisa ka dito sa Dubai dahil yun yung plano ng church sa inyo na magkakaroon ng ministry dito sa Dubai. Ang idadagdag ko lang na message sa inyo is going on kung ano yung tawag sa inyo, dahil yan talaga yung tawag sa inyo na magiging pastor. So yun yung destiny niyo dito sa Dubai, o destiny ng Panginoon na binigay ng Diyos sa iyong buhay. Kasama yung pamilya ngayon. I hope naman na be supportive sila, and then nakita ng karamihan na ikaw po yung may dedication ka na gagawin yung tama para sa Panginoon.
So, ang mensahe ko sa Panginoon na keep on going, prayer and babad sa yung fellowship niya sa Lord, then the anointing flows and okay. God bless you. Ang pagkakilala ko kay Pastor Bonnie sa church ay nakita ko siya bilang isang tatay, bilang isang father. Nakita ko sa kanya actually yung naging kasama namin bishop sa Pilipinas. Marami rin kami pinagsamahan at nakita ko sa kanya yung spirit ni Tatay Bishop kay Pastor Bonnie. Very supportive din sa ministry at sa gawin ng ating Panginoon. Sa Pastor Bonnie ay alam ko po na siya po ay laging handa pagdating sa ministry, laging nandiyan pagdating sa gawain sa ating Panginoon. Ito ang pagkakilala ko kay Pastor Bonnie. Very supportive, very supportive sa gawain sa ating Panginoon. Ang message ko po kay Pastor Bonnie sa kanilang Academy Church dito po sa alam ko po na hindi po madali ang pag-put up ng ministry dito sa MLE, lalo na sa atin kasi mga tao dito ay mahirap pulihin yung kanilang commitment, lalo na mga trabaho, yung iba. But I believe na sabi nga nila, if there's a will, there's a way. So, I believe na gagawa at ikilos ang ating Panginoon sa ministry na itatay niyo po, Pastor. And ang tanging masasabi ko lamang po kung halimbawa kakailangan niyo po ang reinforcement ng music team ay available po ang ating lalo po kung mag-start po yung music team niyo ay pwede po kanina tumulong po sa God bless you, Pastor, and God bless the ministry. Keep your life free from love of money and be content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. Hebrew 13:5.